makikibalita po kami bilang para mapalaganap po yung kaalaman at impormasyon sa ating mga kababayan dahil kahapon po ng madaling araw ay pumutok na naman po ang Bulkang Kanlaon at nakarinig po kami ng babala sa inyo na sa muling pagputok po ng bulkan, no? Yung pong nangyaring eruption po ba? Kasi phreatic ba? Magmatic ba? Pakipaliwanag po sa amin kung ano yung phreatic, ano yung magmatic, ano po yung posibilidad na maging magmatic po yung pagputok. Director. Okay, yes ma'am. Again, kahapon nagkaroon tayo ng moderately explosive eruption sa Canlaon Volcano and it lasted for 5 minutes. And now, when we say moderately explosive eruption, ibig lang sabihin nito, this is not the worst case scenario. It can still produce hazards like ashfall, volcanic gas, and pyroclastic density currents. Now, yung sa case ng Canlaon, the eruption lasted only for 5 minutes. And again, nagkaroon tayo ng plume na umabot ng 4.5 kilometers. And this is, we don't classify this yet as magmatic eruption kasi wala naman tayong magma na lumalabas. Yung magmatic eruption kasi, when we say magmatic eruption, these are caused by rising magma and nag-release ng molten rock katulad ng nakita natin sa Mayon Volcano. Yung phreatic eruption naman, these are steam-driven explosions na nangyari to when water comes into contact with hot volcanic rocks or hot volcanic gases and nag-eject ng steam, ash and rock fragments without fresh magma involved. So kahapon hindi po yung magmatic eruption, wala po tayong magma na lumalabas. So, sorry lang, yung posibilidad po na magkaroon ng magmatic, meron po ba? Well, the possibility is always there. Isa yan sa mga scenarios na tinitingnan natin actually. But the last time na nagkaroon ng magmatic eruption sa Canlaon Volcano was in 1902. So matagal-tagal na karamihan ng mga eruptions ng after 1902, yung eruptions ng Canlaon Volcano ay puro phreatic or phreatomagmatic eruptions. So wala pang lava after 1902 na lumabas. So Director, kasi ano pa, 'di ba, parang beginning of this year pa lang nagpapakita na po ng ng activity diyan po sa Mount Canlaon. It's already May, parang half year na, 5 months na po. Should we brace ourselves already? The worst is coming na ba? Sabi mo nga, hindi pa ito, moderate pa lang yung explosion, no? Pero sooner or later ho ba, aasahan ba natin na magkakaroon ulit? Kasi sabi nyo nga, 1902 pa yung huling magmatic eruption. Nahihinog na ho ba ang Mount Canlaon para dito po? Well, hindi natin masasabi kung hinog na. Again, isa yan sa mga scenarios na tinitingnan natin. Yung first scenario is yung mabagal ang pag-akyat ng magma. And aagos lamang ang lava mula sa kanyang bunganga like what we're seeing sa Mayon Volcano noong 2023. 6 months yun. So tawag natin dyan, effusive eruption, yung paglabas quietly ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Yung pangalawang scenario natin is yung mabilis na pag-akyat ng magma. O di kaya ay nabarahan ang conduit nito and this would result to an explosive eruption. And magkakaroon ng lava flow, but this would only last for 2 weeks at least. 2 weeks. Yung matagal na yung 1 month if it's an explosive eruption. But yung pangatlong scenario natin, yung paghina o pagtigil ng paggalaw ng magma pansamantala. So, if this happens, yung mga parameters natin babagsak and we may lower the alert level from 3 to 2. But again, right now, tatlo yung scenarios na tinitingnan natin. So, isa dito sa mga scenarios natin ang posible. Follow up ko lang, yung sa 3 scenarios po na binanggit po nyo, ano po dyan yung worst case at saka yung best case scenario? Yung pinakakonti lang po ang maagrabyado, yung mga maapektuhan, at saka ano po dyan yung dapat talagang bantayan natin na talagang baka magdulot ng malaking delubyo sa atin? Doon po sa 3 options na pinakita nyo po. Yes. Yung best scenario natin is yung huminto o pagtigil ng paggalaw ng mga pansamantala.
Oh. And babagal o mawawala ang activity nito, yun yung the best scenario. Ibababa na natin yung alert level from 3 to 2. And Okay. eventually, kapag wala na talagang activity yung vulkan, we may even lower it to 1 or even alert level 0. Okay. Yung worst case scenario na ayaw natin mangyari, Oo. sana itong mabilis na pag-akyat ng magma na magre-resulta sa isang malakas na pagsabog. And kapag nangyari kasi ito, we may raise the alert level from 3 to 4. And kailangan lumikas ang mga tao na nasa loob ng 10 to 14 kilometers mula sa bulkan. So ayaw natin mangyari ito. And sana nga hindi talaga mangyari. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.